Tapos, ano po, nakausap. Yung bunso lang po namin na, ito lang po ang nakausap ni mama po. Ikaw lang, ano sabi ni mama mo sa'yo? Sa murang edad pa lang ay naranasan nila ang ganitong pangyayari na minsan ay hindi sumagi sa kanilang isipan. Kaya kami naghihingi ng tulong. Baka man lang may makatulong. Kasi po, hindi namin kaya. Ang sitwasyon na kung hindi ka lumaban ay kusa ka na lang nababagsak. Sa mura nilang edad ay halos ramdam na nila ang mga bagay at pagsubok na maaga nilang naranasan sa buhay, na kung walang tutulong ay mapapariwara na lang, hindi alam ang gagawin dahil sa murang kaisipan. Subalit pagsubok na agad ang kanilang nararanasan. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. So magandang araw mga kalingap, andito tayo ngayon sa Barangay Sugod, Tinambaka, Camarines Sur, kung saan mayroon pong humingi ng tulong sa atin na isang pamilyang iniwan na ng tatay at yung yung nanay ay namatay sa panganganak ng bunso nila. So andito sila sa loob, titingnan natin kung ano po yung kalagayan na. Let's go. Tao po. Ay. Tao po. Ito po yung bahay nila mga kalingap. Tao po. Walang tao yata. Ay. Ay, ito mga kalingap. Pwede makalaog? Pwede makilaog? Ayun. Ito po yung ano nila. Ah, ito. Dito kayo nakatira? Ito yung CR nila, oh. Hindi niya nagagamit yung CR niya? Ayan, ito po, oh. Ilang kayo magkakapatid? 5 po. 5. Hala. Kagaling lang sa eskwela? Opo, Ito. Kumusta? Islam po. So, ayan. Ikaw yung panganay. Opo. Ikaw, sino yung pangalawa? Ako. Ikaw. Maganda po man din, oh. Ikaw, pangatlo? Ito po. Ikaw pangatlo, lalaki yung pangatlo. Pang-apat, ikaw. Ang bunso yung Yung maliit po. yung maliit. So, kumain na kayo? Ay. Ay, saan mo pwedeng mag-ano dyan? Pwedeng makilawag dyan? Madilim na, no? Ah, dito kayo natutulog. Ito mga kalingap sila. Ano pangalan mo? Rose Ann po. Ikaw? Jamaica po. Jamaica, ikaw? Ha? Rubel po. Ikaw? Sanila. Oh, yun. Ah, totoo yun na namatay yung mama nyo dahil sa panganganak. Opo. Tapos, papa nyo nasaan? Sa Laguna po. Ha? Sa Laguna po. Laguna? Opo. Ba't kayo iniwan? Ewan po. Hindi mo rin alam. Pero umalis siya, hindi man lang nagpaalam sa inyo. Nagpaalam po. Ano sabi? Kasi daw po alis na po daw siya. May trabaho po siya. Matrabaho. So, pinapadalan kayo? Hindi po. Ilang buwan na kayo hindi pinapadalan? Marami. Maraming taon na, ganun? 4 na po niya. 4 na buwan. Bakit hindi kayo pinapadalan? Anong... Hindi po namin alam. Hindi nyo alam. So, ayan. Sino yung nagluluto sa inyo dito? Ha? Yung kuya mi po. Ako yan. Ayan. Medyo nakapaglinis pa kayo dito, ano? Di ba 5 kayo? Yung pinakabunso nasaan? Nandun po. Nasa? Nasa kay lola po. Sa lola nyo? Samahan nyo daw ako. Tara, doon tayo. So mga kalingap, sila lang pala po yung na dito. Bali yung bunso nila. Siguro
doon na rin sila nakatira doon sa lola niya. Kaya nabutan na lang natin dito. Ayan, grabe po yung bahay nila. Sana may maawa na magpaayos dito. Tara, samahan niyo kami. Saan ba yun? Tara. Ayan po. Ayan mga kalingap po. Kawawa na yung yung naawa ko sa kalagayan nila. Ayan yung pinakabunso nila. Yung namatay yung nanay dahil sa panganak. Tara po. Malayo pa yun, malayo. Ayan. Kumusta may pag-aaral niya? Ayos lang. Ayun mga kalingap. Dito pala dinala yung pinakabunso nila sa lola nila mga kalingap. Ito po. Ayun. Ayun. Ito po yung ito po yung bunso. Ayan. Yan, naabutan ko yung mga magkakapatid sa doon sa isang bahay na ayan. Ay mga kalingap po. May tindahan man pala po kayo. Ito lang po yung nag sa budget niyo po. Yung tindahan niya. Kunti na rin ang tinda niyo, no? Wala na. O ito si Nini. Dito. Si Nini. Hello. Ayan. Sino tutulog po dito? Yung mga bata, pag Minsan doon natutulog. Ay, bigyan kita ng ng mic. Ha? Bigyan kita ng mic. Ayan. Anong grade mo na? Grade 4 po. Grade 4. Ayan. Ilang buwan na to si Tutoy, si Nini dito na Ano po, 4 na buwan. 4 na buwan. Yan, nakita namin sila dun sa dati nilang bahay. Ayan. So, anong balita? May communication pa kayo ni tatay mo? Di papa mo? Wala po. Wala na? Ayan. Wala siyang Facebook, ganun? Meron po. Kaso po, hindi naman po namin po si Papa kasi po, hindi naman po siya nagre-reply kasi po hindi po siya marunong magbasa. Hindi siya marunong mag-cellphone? Hindi sapat man lang kahit nagawa siya ng paraan para mapagpadala sa inyo. Kasi katulad niyan, may hanap buhay pa po kayo, Nay? Wala po, nag-aasa na lang. Ano po yung niyo po, apo niyo po sila? Opo. Talagang kayo na lang po nag-alaga sa Opo. sa pinakabunso. Nagbibigay naman yung mga anak ko para nag-aaral dito. Kaso sumasapat naman po ba yun? Ay, medyo kulang. Kaya lang, nagdadagdag na lang yung ibang kapatid, yung ibang mga kapatid ng anak ko. Tulong-tulong sila para mabuhay ito. Tulong-tulong na lang po. Ayan. Kasi ang amo po nito hindi naman nabigay. Simula pong mag-alis noong... Sinanay, bigyan ko ng Ikaw pa yung bigyan. Ay, dito lang kay Tutoy. Kay Nini. Ni? Oy. Yan, bigyan ng mic. May mic si Nini. Simula pong mamatay si Rosalie, yung anak ko, hindi man po siya nagtutulong sa amin. Noong mailibing na po, umalis siya. Wala man lang siyang ibinibigay kahit na paunti-unti ba. Kung halimbawa, wala. Kahit na magkumusta man lang sa mga anak niya, wala. Tapos, noong hinihingi ko man ang kanyang opinyon. Sabi ko, magtabi ka man lang dyan sa asawa mo at kami ang naghahanap ng pera para mailibing yung anak ko. Apo. Hindi man lang siya nasunod. Kaya galit ako, kaya lang wala naman akong magagawa kung medyo maingay ba ang may patay, di wala nang dadalaw. Apo. Kaya pinabayaan ko na lang. Umalis yan nang mailubong yon 18. Ano ba yun?
Basta 18, October 18, nailibing. 19, umalis na siya. Humingi pa siya ng pamasahe sa amin. Binigyan ni Kapitan ng 500 at binigyan naman ni Lalab yung panganay na anak ni Rosalie. Bigay din ng 500 para mabuong 1,000. Sabi niya kay Kapitan, magpapadala siya ng pera. Kumbaga si Kapitan na yung kausap niya. Opo, at saka yung anak ko, si Dimple. Oh, Nangako pala. Nangako na magpapadala kahit daw papadaanin pa kay Kapitan. Kahit padaanin talagang. Oo, papadaanin Nangako niya pa kay Kapitan. Apo. Ang pera na ipapadala sa mga anak. Pero wala naman po. Kaya kami naghihingi ng tulong. Baka man lang may makatulong. Kasi po, hindi namin kaya. Gusto ko maglapit sa DSWD. Kaya lang, walang pera, walang maiiwan dito. Kaya ako medyo nahihinaan ng loob. Ako, nananalig na ako sa Panginoon. Kaya kung matutulungan, mas mabuti. Salamat sa Diyos kung may tulong. Ayan po. Anong pangalan po na niyo po? Ako po, Apo. Ophelia Bilista. Apo niyo po yung 5 magkakapatid na yan. Opo. Ano po yung nangyari? Bakit? Ano po yung balak ng tatay? Anong binalak po ng tatay bago siya umalis? Bago sila nagkahiwalay nung nanay. Umalis po yung tatay, patay na po ba yung asawa niya or buhay pa? Ay noon po, nagtatrabaho raw sa nagpapadala. Kaya nga, sabi ko, mapit sa dito. Kaya, kay Rapitol po, katulad din po nga sa inyo. Kung ako magsasalita, sabihin ko kung hindi sa kapabayaan niya, baka hindi mo namatay ang anak ko. Kasi ang pinapadala niya raw ay mataas na ang 1,000. Grabe na. Tapos sa 1,000, minsan 300. Anak ko, narinig ko sa kanila, nagtawag daw yun. Siguro nahihirapan na siya, nagtawag. Sabi, umuwi ka na kasi nahihirapan ako. Kung gusto mo pa akong makitang buhay, sana umuwi ka. Kaya umuwi din yun. Umuwi naman ng October. Apo. October 3 yata. October 2 yun. Tapos, pagdating dito, yun na. Kaya nga, pagdaan dito sa akin, Mama, mapaano ngayon kami mapanaga? Salamat sa Diyos. Kaya makapa-ultrasound ka na. Tapos, magpa-check up ka na dago sa sabihin siya, kung ano ang sabi ko, pain ka na duman. Tapos sabi naman ni Ali, iyo po Mama, ayun na lang ang last. Tapos yung lalaki, hindi naman nagbigay ng paggamot yata. Aywan ko, basta sabi nitong anak ko, Mama, hindi baga nasagot si Kuya Jimmy. Sabi ko, ano kaya kung puntahan mo? Pumunta siya sa Naga. Yun na ang nakita niya. Na, daw si Rosalie. Ipinasok na daw sa operating room. Parang nahihirapan na. Pagdating doon. Tapos tinatawagan namin yan si Jimmy. Hindi man nasagot. Ayan, kahit na hating gabi na, pinuntahan pa niya. Nagdala siya ng mga gamit para sa panganganak pa. Sabi ko, baka nga niya ako manganak na, dalhan mo ng gamit. Dinalhan niya yung anak ko. Pagdating doon, ngayon, nagpaalam na siyang aalis na siya kasi yung mga anak man ni Dimple dito. Pagdating dito, kinaumagahan naman, pumunta na siya doon, yun na. Biniak na yung baby sa tiyan. Yun na, itong bibing ito.
Tapos, May sakit na po siya nung nasa loob ng tiyan. may sakit. Kasi pinasapasa daw ito para maidala sa... Ano po yung naging sakit niya po? Alin po? Ni nanay niya. Ay, Bakit nagkakomplikasyon daw po sa puso. Tapos nagka-pneumonia. Nalamig ano? Tapos, aywan ko kung ano pang mga sakit na. Si Dimple kaya ang nakakaalam noon kasi siya ang pumunta sa Naga. Nakausap niya pa si mata niya Ali. Tapos ito, nang ilabas, nagka-pneumonia lang ito. Andito yung tatay nung nilabas po yan. Opo. Hanggang sa mailibing si Rosalie, nandito rin siya. Humingi siya ng mga tulong doon sa Maynila. Kaya marami daw yung pera. Marami siyang pera. Maraming pera noong... Siya. Oo. Pero hindi bigay kay Hindi naman nagbigay sa amin. Nako. Kasi narinig ko dyan sa tabing bahay namin, sabi daw, ito ay tulong para sa kanya. Hindi naman para doon sa namatay. Nung sabing ganun. Oo, nagsabi ng ganyan. Kaya masakit naman sa kalooban. Apo. Ang ganyan. Tapos ganito pa. Ilan po yung pang-ilan pong asawa yung anak niyo? 'Di ba sabi may asawa pa sa iba ganun? Ay, alin po ang... wala siyang ibang asawa. Sino po? Yung tatay nila. Ay, mayroon daw. Mayroon. Kayo, alam niya yan. May ibang asawa yung tatay niyo. Ilan yung kapatid niyo doon sa ibang asawa ng tatay mo? Tatlo yung kapatid niyo doon. Ang daming yung magkakapatid pala, no? Grabe. Sino po yung legal? Anak niyo po? Ay, hindi po. Ay, hindi rin May legal din po ang anak ko. Yung anak niya may asawa din na iba na Opo. may legal. Kumbaga parang naghiwalay lang ganun. Oo, naghiwalay. Yun ang yung ang panganay. Yung may anak din na ito nandito. Tapos yung napuntahan niyo po doon, naabutan yung sabi niya, Ayun yung nakahubad na damit. kapatid nila yung sa ulo nanay. po. Sa nanay. Bigay daw doon sa mga kapatid ni Yung mga anak niya. yung mga anak niya, yung Para- mga malalas na. Kaya gusto niyang kunin. Kasi parang ang dami nito. Buti nakakain niyo po tilo na buhayin. Bukod pa yung mga anak niyo. Siyempre may apo pa kayo sa iba. No? Ano po, kahit nalugaw, nagkakain kami. Lugaw. Kahit lugaw, kung hindi, tinapay, basta makakain lang. Makakain lang ba? Hindi naman supisinteng pagkain. Pag medyo may nadating na tulong, nabili man kami kahit kalahating kilo karne. Ay, kayo sa inyo? Sige. Ayan, punta muna sa kanila. Ayan. Sige na, dyan muna po kayo. Bye-bye, Ning. Ayan, isa nag-aalaga ng So, kasapin natin to sa kanila, sa mismong bahay nila mga kapatid. Ayan. Ito si... Pangalan mo? Rosalinda po. Rosalinda. Ikaw? Roberto po. Ikaw? Rose Ann po. Ikaw? Rose Jamaica. Magkakapatid talaga kayo na So, namimiss niyo na papa niyo? Opo. Paano pag kinuha kayo dito? Kasama kayo? Opo. Kasama kayo? Opo. Kahit iniwan na kayo, kahit pinabayaan niya kayo, sama pa rin kayo? Opo. Minamahal naman kayo ng lola niyo? Opo. Ba't ako payak kayo? Namimiss niyo si mama niyo, ganun? Opo. Yeah. Nung nilabas si Tugang yung bunso sa ospital. Opo. Sa ospital. Tapos po, yung si mama po kasi po nag-eskwela po kami. Tapos po, umalis po sila mama. Pagdating po namin, wala na po sila mama. Tapos po,
yun na po. Tapos pag ano po, natawagan po naman namin sila, nandito po kami. Tapos po, sabi daw nila Papa daw, uuwi daw po kami doon sa Pampanga. Pag na, ano daw po si Papa ay si Mama po. Pag nanganak na daw po si Mama, kasi po, uuwi daw po kami doon na. Doon na lang daw po kami uuwi para daw po hindi na daw po mahirapan sila lola at tita. Sinasabi nun? Si Mama po, tapos po si Papa po, may bahay naman po doon. Kasi po, doon po nakatira yung mga anak po ni Papa. Wala naman po nandun naman po ang nanay nila. Tapos po, nagtatrabaho lang po. Tapos po, yung asawa po ni Papa, hindi na po nabibigyan ni Papa. Kami na lang po ang binibigyan. Kasi po, may trabaho naman lang po daw. Sabi ni Papa. Kaya po, sa amin na lang po napapapunta yung pera. Tapos po, yung ano po, yung natulog po kami ng gabi. Tapos, pag umaga po, sabi daw po, nung asawa ni Kuya, wala na daw si Mama. Sisigaw na yung bunsong kapatid namin, yung lalaki. Ay, labas na. Opo, sabi daw, Tera, wala na si Mama. Tapos, sabi daw na Tera, bakit naman nawala si Mama mo? Buhay pa, nakausap pa namin yung kagabi daw po, sabi niya. Tapos po, yun po, pag ano po namin, hindi na po namin si Mama na nayakap po. Tapos, ano po, nakausap. Yung bunso lang po namin na ito lang po ang nakausap ni Mama po. Ikaw lang, ano sabi ni Mama mo sa'yo? Yung huling sabi sa'yo ni Mama mo? May sinabi si Mama mo bago siya nawala, gano'n? Wala. So, ayan, mga kalingap, ayan. Ngayon, advice ko sa inyo, mas magandang nasa lola kayo, ano? Kasi pag tulad yan, hindi ko man pala kayo pinapadala ni Papa nyo, ibig sabihin yan, hindi kayo importante. Ilang buwan na kayo hindi pinapadalahan? Marami na po kada. Parang taon na rin, ganun. Okay. Paano kung walang lola? Paano na kayo? Hindi kayo makapag-aral, di ba? Sabi daw po ni Lola, sabi daw po, gusto niya na daw po mamatay, mawawala naman lang daw po dito siya. Si lola mo? Opo. Nagsabi nga rin si lola mo na Opo. Kaso lang po, ano po, nung sumasabi po siya noon, nung nag-ano po yung ano namin, yung sa buot po, kundi po, ano po, hindi naman po namin siya mapapaano po. Kaya po, pag ano po, may iniinom pong gamot si Lola, pinapainom po namin. yun na lang. Ganito na lang gawin nyo. Maging mabuti na lang kayong mga apo, ano, sa lola nyo. Ano, kasi kung okay naman yung papa mo, pupuntahan kayo dito, papadalang kayo. No? Alam mo, kasi nagsabi pala kay Kapitan na mapadala si papa nila. Taon na pala, taon na. Ubuan pa lang. Wala pa naman taon. Wala pa. Taon. Pero nagpapadala po to sa Maestra Hill. Maestra? Ngayon hindi na. Sa po dyan. Nagpapadala pa rin? Hindi na. Baka na. Nabalag po ba tayo katupo ako na ibig ng aking kasa po pagkita. 4 na buwan. 4 na buwan na hindi na pinapadala. Ayan, pakatatag na lang kayo, ano? Maging masunurin kayo sa lola nyo. Kasi wala namang lola na gustong mapariwara ang mga apo nila, ano? Mag-igil kayo sa pag-aaral nyo. Kumusta ang grades nyo? Okay naman? Okay naman. Ikaw, okay din? Opo. Ikaw, okay naman. Magkaklase po kaming... Ay, magkaklase kayo. Tumigil ka, ganun. Paano kayo naging magkaklase?
Ay, opo, dati Ah, po. tumigil ka. Opo. Doon po kasi kami po sa Pampanga, doon po kami nag-eskwela. Kaso po, yung umuwi po kami dito na lang po kami nag-eskwela po. Doon po yung umuwi na po kami dito. Sige, ingat na lang kayo dito, ano? May kunti lang akong ano sa inyo. Ibigay. Pagpasensya niya na to, ha? Pambaon nyo. Ikaw na mag-hawak, kabigay mo kay lola mo, ano? So, masabi mo sa ano? Maraming salamat po sa inyo po. Lahat-lahat na po sa inyo. Sana po mga kalingap, mapansin nyo yung kalagayan ng magkakapatid. Si lola pala po ay wala ring hanap buhay, doon din umaasa sa tindahan nila. So, ayan, napakahirap po nung kalagayan nila gawa nung namatay sa panganganak yung mama nila doon sa bunso nila. At yung tatay naman po ay parang nakalimutan na may anak sila dito sa Bicol. So, maraming salamat po at ayan, shoutout po sa lahat kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna's Vlogs, sa lahat ng ating mga Kalinga partners. Sana wag po kayo magsasawang tumangkilik sa aming video at sana po may tumulong sa magkakapatid na to at kahit ano lang, mapaayos lang ng konti tong bahay nila. Ayan. Anong panawagan mo kay papa mo? Ano yung panawagan mo kung mapapanood man ito ni papa mo? Papa nyo? Sana po magpadala ka na po kasi po nahihirapan na po dito si Lola. Ayaw naman po namin magpagibat po sa kanila po kasi po sila po may mga naman po sila. Kaya po sana po magpadala ka naman po sa amin po. Kahit po pangkain na lang po namin, hindi na po pambaon. Yun lang po masasabi ko kay Papa. So, ang nangyari pala, nararamdaman nyo parang nahiya na kay lola nyo. Okay. Ganun, ano? Naranasan ko rin yan mga kalingap nung nag-aaral pa ako na tumitira din ako sa lola ng mga pamangkin ko. Kaya ang hirap din po makisama talaga. Ayan. Pero mas maganda rin po yung lola, yung kasi madidisciplina ka talaga. Ano? Hindi mo kayo pinapabayaan kung anong nyo. So, sige. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo dito, ha. Ayan. Ayan, bye-bye. Ayan.